Sinabi ni Enrile na baka hindi maganda ang ibunga nito. Anya, paano kung bawiin ang tax privileges ng mga OFW na income tax-free ang kanilang kita sa ibang bansa? Well, let this be a reminder. Do not underestimate the Filipinos abroad. They may be far from home, but they carry the weight of the nation on their shoulders, one remittance at a time. Ano na ho bang nangyayari dito kay Juan Ponce Enrile? Nag-uulyanin na ba ho itong mama na to? Anak ng toko, ano ho bang nangyayari sa ating bansa? Pagkatapos hong magdeklara na magkakaroon ng Zero Remittance Week ang ating mga kababayang OFW, meron hong babala itong Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Baka daw mawala yung mga tax privilege ng ating mga kababayang OFW. Naku! Ang tanong, matatakot naman ho kaya yung ating mga kababayang OFW dyan sa babala na yan, nitong si Tanda. Di ho natin malaman kung sino man ang nagmamando sa mga social media account nitong si Enrile at di ho natin alam kung talaga bang sinabi ni Enrile yung mga ganyang klaseng litanya. Sa tingin ho natin kailangan hong maghinay-hinay nitong mga nagmamando sa social media account nitong si Juan Ponce Enrile. Tatakutin nyo pa talaga yung mga kababayan nating mga OFW. Kaya itong tingin na, itong titig ni ate, ibang klase. Itong si Red Tan talaga namang ibang klase ho mga kababayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayun na nga, talagang tumitindi ho. Wala na ho talagang kinatatakutan ata itong mga bangag na to sa Malacanang. Pagkatapos ng magdideklara ng Zero Remittance Week ang ating mga kababayang OFW, eto na nga ho, sumagot na ho ang Malacanang diyan sa sinasabi na yan ng ating mga kababayang OFW. Kasi Presidential Legal Counsel ka. Ano pat ginawa kang Presidential Legal Counsel kung hindi ka makakapagsalita sa mga ganyang klaseng issue? Ang problema ko kasi dito mga kababayan, napakalaki ho pala ng ambag ng mga kababayan nating OFW sa ating ekonomiya. At dahil dyan, kailangan ho nating palakpakan ng mga kababayan nating OFW. Lalong-lalo na, sesegway tayo ng mabilisan. Siyempre, hindi ho tayo pwedeng hindi sumegway. No? Maraming salamat sa mga kababayan nating nagpakulay sa mga nakalipas na video natin. Teka lang ho. Dito kay Ma'am Ariza Yen, mega love shoutout. Dito kay Zero, mega love shoutout. Pinay sa London, mega love shoutout. Mabuhay ho kayong lahat at sa mga hindi ko pa ho na shoutout, sa susunod na video ko na ho kayo sa shoutout. Dito kay Ma'am Connie Rasos, mega love shoutout. Kumusta ka Ma'am Connie? Ingat ka dyan sa UK. Maraming salamat sa pagsuporta. Bago natin pakinggan itong kay Enriling Ulyanin. Hindi pa. Baka sabihin fake news tayo, no? Hindi, kasi parang nakakalimutan na nitong tanda na to na matanda na rin naman ho tayo. Kaya kung tawagin natin matanda yan, okay lang. Hindi ho natin malaman kaya natin siya natawag na nag-uulyanin kasi parang nakalimutan na niya kung bakit tinawag na bagong bayani ang mga kababayan nating OFW. Kung bakit ganun na lamang pinapakinggan ng mga OFW pagka panahon ng kampanya. Ngayon ho, yung tax privilege ng ating mga kababayang OFW, pinangtatakot na ho sa mga pinangtatakot na ho ng administrasyon ni Marcos Jr. sa mga kababayan nating OFW. Pakinggan muna natin itong si Ma'am Red Tan. Game! How powerful the Filipino people are, especially our OFWs. Every single day, around 5.9 billion enters the Philippines through remittances from our modern-day heroes abroad. And that's over 5.9 billion? My goodness. My goodness. 41 billion in just 1 week, fueling families' education, healthcare, and even the Philippine economy itself. Now, imagine if that stream stopped for just 7 days. 41 billion. Gone. And that's not just numbers in the paper. Well, OFWs don't just send money. They keep our country afloat. They contribute nearly 8.3% of the country's entire GDP. And that's more than some industries combined.
So yes, when OFWs speak, the nation should listen. Our president should listen. Our government should listen. When they rally for justice, fairness, or dignity for the leaders they support or the causes they believe in, they don't just have passion. They have economic power. They have influence. And they have every right to be heard. Well, let this be a reminder. Do not underestimate the Filipinos abroad. They may be far from home, but they carry the weight of the nation on their shoulders, one remittance at a time. Narinig niyo ho ba yung mga sinabi nitong si Red Tan? Ha? Narinig niyo ho ba? Naintindihan niyo ho ba yung mga sinabi niya? Tayo wala ho tayong naintindihan basta nagandahan lang ho tayo dito kay Ate Red Tan. Palakpakan naman natin ito si Ate Red Tan. Ibang klase ho, no? Ang laki ho pala ang ambag ng mga kababayan nating OFW. Tapos, ganito na lang ho takot-takutin nitong si Juan Ponce Enrile. Pakinggan ho natin kung paano tinakot nitong si Presidential Legal Counsel, babala ng Malacanang sa mga kababayan nating OFW. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Ako, ibang klase talaga pagkabangagang presidente kung ano-ano pumapasok sa utak. Ito. Imbis na pakinggan ng panawagan, pinagbantaan na baka mawala yung tax privilege ng mga kababayan nating OFW. Pabira talaga. Napakawalang hiya ng administrasyon na ito. Plano ng ilang mga taga-suporta ni FPRRD sa ibang bansa na huwag munang magpadala ng pera sa kanilang mga pamilya bilang protesta sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero may babala sa hakbang na yan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Ang problema ko kasi, teka lang bago natin pakinggan itong si Ochona. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, hindi ho maintindihan nitong bangag na administration na to. Hindi lang naman ho yung issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagkakaaresto kay Tatay Digong, ang pinaglalaban ng mga kababayan nating OFW. Tandaan ho natin, tayo dito sa Pilipinas, paglabas natin sa karsada, mga Pilipino nakikita natin, mga Pilipino nakakasalamuhan natin. Ngayon kung merong kapalpakan tong administrasyon na to, nandito tayo sa ating bansa. Yeah, tayo nagkikita-kita. Naku, palpak na naman ng gobyerno. Naku, hindi ginalang ng pamahalaan ng karapatan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, parang sablay ata yung ginawa nila. Bakit di na ba gumagana ang ating justice system? Sa Pilipinas, tayo nagkikita-kita. Tayo ho, nag-uusap-usap. Walang problema. Ang issue dito, mga banyaga ho, ang kaharap ng mga kababayan nating OFW. Yung issue ni Tatay Digong, isa lamang ho yun sa napakaraming problema na dinulot ng ginawa na yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Nagmukha hong katawa-tawa. Siyempre, Pilipino ka. Kung anong ginawa ng aksyon ng inyong pamahalaan, itatanong yan ng mga katrabaho mo, mga amo mo, ano ba? Ganun na ba talaga kahina ang justice system nyo? Ganun na ba talaga kainutil ang inyong mga korte? Hindi kayang litisyan ang inyong dating Pangulo? Anong meron sa inyo? Kalibil nyo na ba yung mga bansa sa baka magtunog, hey Darian tayo na, Haiti, saan pa yung sinabi nitong si Boying Remulla, di ba? Yung mga bansa na hindi nagpapangsyon ang kanilang mga judicial system, doon ho pumapasok ang ICC. Ganun na ba kahina ang inyong bansa? Yun ho ang araw-araw na dinidigma ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Kada pumapasok sila sa trabaho, kada umaharap sila sa kanilang mga amo, yung pagmumuka ng isang Pilipino na kung saan kailangan pang ipadala ang isang Pilipino sa ibang bansa para litisin. Hindi ba kayang gawin yan sa inyong bansa? Yun ho. Isa ho yun sa kumbaga pinaglalaban ng ating mga kababayang OFW. Yung kay Tatay Digong, isang bahagi lang ho yun. Pero yung kabuuan, nagmukhang katawa-tawa yung mga Pilipino abroad dyan sa ginawa na yan ni Marcos Jr. Tama, mali? Yun ho ang kinasasama ng loob ng mga kababayan natin. Bago nyo ho trabahuhin ang mga tax privilege ng mga OFW. Naku,
Pakinggan niyo ho muna ang pinanggagalingan ng ating mga kababayan. Anong nangyayari dito dito sa administrasyon na to? Solid na ho, ibang klase na ho, tumitindi ho ang mga kabangagan na pinagagawa nila. Mga kababayan nating OFW, ano hong masasabi niyo dito sa balak na to ni Juan Ponce Enrile? May payo si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa leader ng pro-Duterte groups na pag-isipang mabuti ang plano nilang zero remittance o hindi pagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi ni Enrile na baka hindi maganda ang ibunga nito. Anya, paano kung bawiin ang tax privileges ng mga OFW na income tax-free ang kanilang kita sa ibang bansa? Hindi anya sila nagbabayad ng travel tax, airport fees at exempted sa documentary stamp ang kanilang mga ipinapadalang pera sa kanilang mga pamilya na Paano pagka naisipan ng mga kababayan natin sa ibang bansa, yarin lamang binababoy nyo kami mga OFW. Might as well dalhin na namin yung aming mga pamilya sa ibang bansa at umalis na kami sa bansa na yan. Ilan ho ang mga kababayan nating OFW na kayang gawin yaang bagay na yan na nagtatrabaho sa Amerika, nagtatrabaho sa yung tipong mahal lang talaga nila ang bansang Pilipinas kaya hindi sila umaalis dito at iniiwan nila ang ating bansa dahil sa kanilang pagmamahal. Paano kung naisipan nila na iharin lamang puro kababuyan ang nangyayari sa Pilipinas, mag-alisan na kaya lahat tayo? Ano kayang mangyayari sa mga remittance? Baka dito sa bantaan nila na 1 week, baka ang mangyari dito habang buhay wala nang nagpapadala sa Pilipinas. 'Di ba? Ang laki ho pala ng ambag nitong mga kababayan nating OFW sa ekonomiya ng ating bansa. Tapos pagka nagsasalita, ayaw nyo pakinggan. Paano natin sila tatawaging bagong bayani kung yung mga tax na yan na pribilehiyo nila dahil sa paglabas nila sa ibayong sa ating bansa para makapagpadala ng mga dolyar na mga kita nilang dolyar para makatulong sa kanilang pamilya. Paano pa natin sila matatawag na bagong bayani kung gagawin ng administrasyon ni Marcos Jr.? Ang babala na yan itong si Tanda. Nag-uulyanin ho Baka nakalimutan nitong si Juan Ponce Enrile kung ano ang tawag sa mga OFW, sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibayong dagat, mga seaman, mga domestic helper, mga inhinyero, mga nurse, mga doktor. Yang mga yan tinawag hong bagong bayani kasi wala ho tayong mapagkukunan ng dolyar dito sa ating bansa. Kailangan lumabas lahat. Wala ho tayong krudo na maibebenta sa pandaing digang merkado para makapag-generate ng dolyar. Wala ho tayong ganon. Hindi ho tayo Malaysia. Hindi ho tayo Indonesia. Kahit paano meron ho silang krudo. Hindi ho tayo China. Wala ho tayong krudo. Ang meron tayo, mga ini-export na OFW para magpadala ng dolyar dito sa Pilipinas. Di ba? Hindi ho yun naisip nitong si Juan Ponce Enrile. lahat ay maaaring bawiin ng Kongreso. Para sa isang kongresista, dapat ay kausapin na lang sila para maliwanagan kung ano ang magiging epekto nito. Huwag tayong magpadalos-dalos. Let us always remember the significance of the OFW. Wala, ano na, Madam Jinky Luistro. Ano na to, kumbaga, yung mga kababayan nating OFW. Wala kasi kayo sa ibayong dagat Kumbaga, yung mga yung ginagawa, nasa Pilipinas kayo Mga nakakasalumuha nyo, mga Pilipino Yung mga kababayan natin, pinagtatawanan sa ibang bansa dahil sa mga aksyon ng administrasyon na to. Yun ang problema nila. Bakit hindi nyo maintindihan? Di ba? Hindi. Ewan ko ba dito kay Jinky Luistro? Ito talagang si Ani Jinky. OFWs, not only in the Philippine economy, but even with respect to the interest of their families left behind, yung mga naririto. Hindi napapanahon upang pag-usapan itong mga retaliation na ito. Para kay SP Cheese Escudero, hindi tamang reaksyon ang gantihan bagamat hindi ito ipinagbabawal ng batas. Kung gusto natin pahupain, pababain yung emosyon at tensyon, hindi siguro tamang reaksyon ng gumante at pumatol. Hindi, si Juan Ponce Enrile, di natin malaman kasi wala na padapit hapon na siya Kaya kahit masira na ang Pilipinas, parang wala ho siyang pakialam. Di natin sinabing wala siyang pakialam. Parang wala ho siyang pakialam. Kasi imbis na abutin yung mga kababayan nating OFW, ngayon ginagantihan pa nitong walang hiyang administrasyon na to. Nanawagan naman si OFW Party List Representative Marisa Magsin. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Yung OFW Party List na yan, aso ho ni Tambaluslos yan.
Nako. Para sa mga kababayan nating OFW, pagka nabasa nyo yung OFW party list, hindi ho totoo yun. Ito sa pamahalaan at sa oposisyon na huwag gawing bahagi ng alitan sa politika ang mga OFW. Dapat daw ay bigyang pansin ng kapakanan at siguruhing napapakinggan ang kanilang boses ng may respeto at katarungan. Yun naman pala. Ano masasabi mo dito kay Juan Ponce Enrile? Marisa Magsino, ha? Marisa Magsino, ano masasabi mo? Sa ngayon, walang Okay ka na dyan, Brad. Pakinggan na natin itong si ano pangalan nito? Itong si Panalo. Pakinggan natin, kanina pang umaga itong si Panelo hindi natin nagagawan ng reaction video itong kay Atty. Salvador Panelo. Ito na umpisa na natin ang video. So yan ang kailangan lang sa Biyernes. Kung nasaan na tayong lugar, doon sa mga binanggit ko sa inyong lugar, sa Pilipinas, mababalitaan nyo naman yan Pumunta ko kayo doon para malaman ng administrasyong ito, ng gobyerno natin, na talagang tayo sa Pilipinas, kinikilala natin ang mga ginawang kabutihan, mga ginawang pagsira sa mga sindikato ng droga, mga kriminal, mga terorista, ang pagpapatayo ng mga malalaking infrastruktura, ang pagbibigay ng dobleng sahod sa mga pulis, sa military, ang pagbibigay ng... Marami yung ginawa alam mo sa dami. Di ba, alam nyo, meron ako noon sa Daily Tribune column, nung ako nasa Malacanang pa. Inabot yata ako ng 7 araw bago ko natapos yung accomplishment siya sa dami. Sa column yun, Ganun nung karami. Kaya talagang mahal na mahal si Tatay Digong ng buong sambayanang Pilipino. At saka alam nyo, gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi na ako pinag-uusapan ngayon ng Digong na issue. Lalampasan pa ho natin yun kasi si dating Presidente Duterte, siya na lang ngayon ang naging simbolo. Simbolo siya ng pagsuko ng soberentiya ng bansa. Kaya sabi natin, magdigong ka man, pro Duterte ka man, o kontra Duterte ka, ay kailangan magkaisa na tayo at sabihin natin sa kanila, sa ating niluklok ng mga opisyales, mali ginawa nyo kasi nakasalalay dito ang soberentiya ng bansa. Bansa na natin ang pinag-uusapan dito. Simbolo na ngayon ang dating Pangulong Duterte. Sapagkat ang isang mamamayang Pilipino, isinuko natin na walang basihang legal. Kahit saan yung padaanin, wala talaga Kahit dyan sa Rome Statute mismo, sinasabi dyan, bago ipatupad yung mandamiento de arresto nila sa anumang bansa, kailangan ipadaan mo sa lokal na hukuman. Hindi nila pinadaan yun. Sa ating batas din, ganun din. Kailangan din dumaan. Kailangan i-validate muna ng hukuman natin na nagkaroon ng due process. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung inaaresto mo na magpaliwanag kung bakit hindi tama ang ginagawa sa kanya. At magdidesisyon ng hukuman at siya magsasabi kung pwede nang dalhin ng humihiling na International Criminal Court ang isang mamamayan ng isang bansa na dalhin sa kanila. Hanggat hindi o dumaraan sa lokal na hukuman, illegal ho yun. Kasi kahit na meron tayong kasunduan sa mga dayuhan, kahit na meron tayong kasunduan sa mga kababayan, kababayan ng mga kabila, mga dayuhan, treaty, tratado, kahit may kasunduan tayo na pwede silang pumasok, kailangan hindi lalabagin ang ating saligang batas. Kasi pag lumabag yan, hindi na aplikable. Hindi po ba? Medyo walang galang na sa mga nagkokomentaryo.
huwag po tayong gumamit ng mga hindi magagandang salita. Kahit ako, ayaw kong nakakarinig ng mga kung ano mga salita na personal pamura. Ayaw ko yan. Kailangan issue lang ang pag-usapan natin. Ang pinag-uusapan ay pagsuko ng sovereignty. Doon tayo mag-concentrate. Hindi yung kung ano pinagsasabi ng mga trolls. Pati na yung mga kakampi, pagsasabihan ko rin kayo, huwag na kayong gumamit. Huwag na kayong magmura. Ha? Huwag mo kayong gumamit ng mga personal na atake. Hindi maganda yan. Pag-usapan lang natin ng mahinahon, mapayapa, yung mga issue. At ang issue rito ay ang paglabag sa saligang batas, pagsuko sa soberentiya at ng ating teritoryo. Ano pa? Ang paglabag sa umiiral na kodigo kriminal or criminal revised penal code. Ang paglabag, pati na yung wrong statute, nilalabag nila sarili nilang batas. Yun ang issue, doon tayo mag-concentrate. Huwag na kayong mura dito, mura doon. Ako pati ako, nayayamot akong nakakabasa ng mga ganun. Hindi yung maganda yan. Kailangan, itaas natin yung level ng discussion. Huwag na kayong mga kung ano pang mga mura, personal. Hindi yung maganda yan. I will not allow it in this show. Hindi tayo gagaya sa mga personal na bagay. Hindi yung excuse na galit kayo. Lahat, maraming galit. Pero kailangan, yung emosyon nyo, relax lang kayo. Chill, sabi nga. Kailangan tayo, ipakita natin yung ating pagkontra. Pag kayo ay lumabas sa kalsada at sumama, yan, sa 28 sumama kayo. Pagdiriwang at panalangin at hingi sa gobyerno na ibalik ninyo si Duterte dito sa Pilipinas. Ayun naman ang nanonood na nagre-reklamo sa filter, hayaan nyo na yung kayo naman. Hindi mahalaga yung kung pula lumalabas yan. Hindi tayo high-tech. Hindi natin alam kung anong napindot natin. Kaya pabayaan nyo na yan. Ang mahalaga kung ano yung sinasabi ko, huwag nyo na intindihin yung nakikita nyo ibang kulay, ganito kulay. Mga piri-piral yun. Matuto kayo ng pinapakinggan nyo lang yung mga katwiran para pag kayo natanong, marunong kayo magpaliwanag. Hindi yung pura-mura dito, mura doon, galit dito, galit sa... Hindi yung makukuha yan sa... Kung gusto nyo ipakita yung galit ninyo, lumabas kayo sa kalsada at sumama kayo para mabilang ang presensya nyo. Makita ng buong mundo na nagkakaisa tayo. Ganyan ho, hindi po pwede yan. Huwag niyong gayahin ng mga trolls. Trolls na nga, meron na nga masasama yung ginagawa nila, gagayahin niyo pa. Hindi maganda yan. Ako na magsasabi sa inyo. Tama, correct po kayo. Tama yan. Anyway, so, huwag niyong kakalimutan ang haba-haba ng binasa kong mga lugar. I'm sure dyan sa mga lugar ninyo, merong mga rally pagdiriwang dyan. Sumama kayo at makikiusap tayo sa Iglesia ni Cristo na kung maaari ay samahan din tayo sa ating pagdiriwang sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay nagpalabas na ng mga pahayag. Noong unang pahayag po nila, sinasabi nila, yung impeachment kailangan pa sa ilalim nyo sa tamang proseso. Hindi po pwedeng politika lang ang inatupag ninyo. Pangalawa, yung latest statement ng Iglesia ni Cristo, sinasabi nila na yung aresto kailangan naaayon din sa batas. At dapat, ang pag-aaresto, yung warrant of arrest, nanggagaling sa atin. Kasi yun naman ang sinasabi ng saligang batas. Hindi po ba? Kasasabi ko lang, huwag na ako kayo maggagamit ng mga malalaswang salita, yung mga, ang DOJ ganito. Huwag na yun.
Basta ipaliwanag na lang natin. Walang mangyayari dyan sa mga murang ginagawa. Gabi, tigilan mo na yung mga sinasabi mong pabayaan mo na. Hayaan mo sa paliwanag natin, makikita na itong DOJ ay mali. Huwag mo nang murahin pa. Hindi, walang mangyayari sa atin sa murahan. Ha? Tayo yung mga matatalinong tao. Hindi tayo gumagaya sa mga trolls. Ha? So anyway, yan ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Kailangan, kung mayroong krimen ang nakamit ng isang mamamayan, dito natin litisin. Huwag tayo magpasailalim sa dayuhan. Eh, hindi po ba kinikwento ko sa inyo? Nung ang tatay ni Marcos Jr., si Ferdinand, ay itinapon sa Amerika sa pakiusap ng nasirang Cory. Kasi talagang sinabi niya, kailangan dali niya yan. Kasi originally sa Poway siya pupunta naging Hawaii. Kasi hindi ko pumayag. Kailangan daw dalhin sa Amerika. At tapos nililitis doon, hindi ba? O hindi ba ang inyong lingkod, kasama sila Nilo Tayag at yung iba pang mga loyalista. Alala ko tuloy sino na nga ba yun? Yung aking kumparing di ba yung namatay? Ako, yan ang mga loyalist leaders. No? Ang ginawa namin nag-rally kami araw-araw at sinabi namin sa Cory government, ibalik nyo si Marcos dito kung totoong may kasalanan yan at may krimen. Dito natin litisin, hindi sa dayuhan. O yan din o ngayon. 40 taon na nakakaraan, eto na naman tayo. At pinupunan naman natin yung anak. Anak naman ngayon. Na mali yung ginagawa mo, na sinuko mo ang Duterte sa dayuhan at lilitisin doon. Insulto ho sa atin yun. Maliban pa sa sinuko mo soberentiya, insulto pa ho sa atin yun dahil lumalabas, wala tayong kakayahan. Sinabi mo na nga, hindi po ba, ang posisyon ng gobyerno, wala kayong jurisdiction. Number 1, kasi kumalas na kami. Number 2, malakas ang aming legal sistema. Kaya naming gawin ang paglilitis dito. Bakit mo sinuko? Yan ang pag-usapan natin. Yan ang mahalaga sa lahat. Kailangan matalinong pag-uusap at pagtatalakay. Hindi yung mura dito, mura doon. Naku, wala akong mangyayari sa atin dyan. Anyway, so, tandaan nyo, yung mga binasa ko, dami yung binasa kanina Sa solusyon, ni Duterte, pati nga sa dahig, di ba? Libo-libo ang nakausap ni Inday Sara doon. Nagkaroon sila ng peaceful rally doon. At meron pa nga siyang sinasabi na, mag-picnic na lang tayo, para hindi tayo hinihin magandang panuala yun. Kumbaga, ang gagawin lang natin, hindi na nga ito masasabing rally, kundi pagdiriwang. Pinagdiriwang natin ang minamahal nating Presidente Duterte. Para makita nila na tayo ay hindi lamang nagmamahal sa Kanya. Kung hindi, tayo po ay naninindigan din at pinupuna natin sa malumanay na pamamaraan ang kamalian na ginawa ng gobyerno. Kasi alam nyo, baka sakaling magising Kasi sa totoo lang, ayaw na po natin maulit yung mga nakaraan. 40 taon ang nakakaraan. Nagkaroon tayo ng revolusyon sa EDSA. Naapektuhan ang ating ekonomiya. Nag-alisa ng mga investors. Bumagsak tayo Kasi nga nagkagulo tayo Hindi ko ba, nagpalit ng rehimen, ng gobyerno. Nung nakabawi tayo, nagkaroon na naman ng another EDSA Part 2. Bagsak na naman tayo. Hindi tayo maka-take off At palaging politika ang nagiging dahilan at korupsyon. Ito na naman tayo. May magkakaroon na naman ng Part 3 yan. Ayaw na natin mangyari hindi pa naman sa totoo lang. Kung ako ang tagapayo ng Ferdinand Marcos Jr.,
ay sasabihin ko po sa kanya, Mr. President, and I will address you now, Mr. President. You were correct in your foreign policy vis-a-vis the International Criminal Court. When you laid down the principle that the International Criminal Court has no jurisdiction. Napuri ko kayo doon. Kasi tama naman talaga eh. Bibigyan ko kayo ng, para matutuwa kayo, pag kayo tinatanong, bakit walang jurisdiction? Number one, kasi yung tratado, yung treaty, na ang nilalaman noon ay ang Rome Statute. Ano ba ang Rome Statute? Yun ang batas na lumikha dito sa International Criminal Court. Yun ay hindi na ilathala sa official gazette o sa isang pambansang pahayagan kung saan yung nilalaman ng Rome Statute ay mababasa ng mga mamamayang Pilipino upang mapasailalim sila sa batas na ito. Kaya sabi ng Commonwealth Act 638, Section 1, lahat ng mga legislative acts, lahat ng mga akto ng Kongreso of public interest and of general application, kailangan ilagay sa official gazette o kaya sa newspaper of general circulation. General. At 1 year after the enactment, kasi yung Commonwealth Act 638 ay napasa ho yun noong 1950. Noong 1951 naman, ay nagkaroon tayo ng Kodigo Civil, the new Civil Code, at nakalagay ho doon sa isang provision na kailangan ang lahat ng batas ay mailathala sa official gazette as a newspaper of general circulation. At sa kaso na isinampa namin laban sa Executive Secretary Tobera ng panahon ng martial law, naghain kami ng demanda, mandamos. Kasi maraming presidential decree na inilabas ang nasirang Presidente Marcos Sr. Hindi namin malaman kung nasaan yung mga presidential decree kasi hindi naman nila pinapublish. Kaya sabi namin sa Supreme Court, kailangan manduhan ang Executive Secretary na ilathala nila sa official gazette o sa newspaper of general circulation para malaman ng taong bayan na may batas na nagtatakda sa mga akto o hakbangin na hindi pwedeng gawin, at kung gawin mo, ikay mananagot, ikukulong ka, tatanggalan ka ng kalayaan, kukumpis kayo ng iyong mga ari-arian. Kasi bakit kailangan ilathala? Kasi kaya ng paulit-ulit kong paliwanag. Sa ating saligang batas, sinasabi na bago mo tanggalan ng kalayaan, ng buhay, ng ari-arian ng isang mamamayan, kailangan bigyan mo siya ng proseso, due process, tamang proseso. Ano yung tamang proseso? Bigyan mo siya ng pagkakataon na idepensa niya ang sarili niya sa akusasyon laban sa kanya. At paano? Paano mo mabibigyan ng pagkakataon madepensa yun? Kung hindi naman niya alam na mayroong palang batas dahil hindi mo naman inilathala. Kaya sabi ko ng Korte Suprema doon sa kaso inihain namin ang title Tanyada versus Tobera. Kami yung mga abogado ng Mabini, Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, Inc. 40 years ago yun, ha? Batang-bata pa tayo. Yun ang sabi ng Korte Suprema,
hanggat ang isang batas ay hindi inilalathala sa official gazette o sa isang newspaper of general circulation. Ito'y walang buhay, walang epekto, no force and effect. O madalit sabi, nanalo kami doon, kaya ang ginawa ni Executive Secretary Tobela, ni Marcos Sr., nilatala nila. So nalaman na natin kung ano yung mga PD, yung mga presidential decree. Madalit sabi, kung i-apply mo ngayon yung ruling ng Korte Suprema sa Tanyada versus Tobela, yun ang raw statute na nakalimutan nun ng Ninoy administration, Pinoy Aquino. Hindi yun nailatala sa official gazette. Kaya, ang sabi ni Presidente Duterte, na tama naman siya, wala kayong jurisdiction. Kasi wala namang batas na may papatupad. Walang ICC. So, paano kayo magkakaroon ng jurisdiction? Kaya hindi ba binibida ko sa inyo? Nung sumabog yung isyong yan, yung mga abogado sa Malacanang, di ba sa kanila, sinasabi nila may jurisdiction. Pero si Presidente Duterte, walang jurisdiction dahil hindi na ilatala. Nung ako'y tinanong, sa pamamagitan ng kindat, kung anong tingin ko, sabi ko, kung may jurisdiction, kung tama ang teorya ng 5 abogado, ay sabi ko, simple lang ang solusyon niya. Di, umaklas tayo, mag-withdraw tayo. Tapos ang usapan. Yun ho ang ginawa. Kaya ginawa ko kagad yun. Pumirma si Presidente Duterte. Kaya noong March 17, 2018, sinumiti natin ang withdrawal sa ICC. At noong March 17, 2019, 2018 natin sinabit, 2019, naging epektibo, hindi na tayo miyembro. Pero ang sabi naman nila, teka muna, hindi nga kayo miyembro meron kaming provision dyan sa statute na meron kayong obligasyon. O di tinignan ko uli yung statute, hindi, mali kayo. Kasi, kung matatandaan nyo, noon lamang September 2021, nung yung kanilang special prosecutor na, pangalan nun, Betsuba, Banuba, basta special prosecutor, humingi ho ng formal na permiso sa judges ng ICC na kung pwede raw sila magsimula na ng investigasyon. Doon lang ho sila nag-umpisa ng investigasyon matapos tayong kumalas. Ang sinasabi ng kanilang statute, kailangan daw, kung nagsimula na sila mag-imbestiga at hindi pa tayo kumakalas, meron na tayong obligasyon na mag-cooperate kahit kumalas na tayo. Sabi ko, hindi naman kayo nag-imbestiga Hindi naman preliminary investigation yon. Preliminary examination lang. Inaalam nyo pa lang kung po pwede kayong humawak ng kaso ng mamamayang Pilipino na nag-commit ng krimen against humanity. Kasi tinitingnan nyo kung yung principle of complementarity tinatawag ay aplikable. Na sinasabi, pwede lang kayong pumasok sa miyembro ninyo kung una, walang kakayahan na umusig yung miyembrong estado nyo o gobyerno o bansa. O kung meron mang kakayahan, hindi nyo inuusig yung mga nagkamit ng krimen kasi siguro kayo yun. Yun lang o, yun ang dinidetermine nyo. Kaya nga yung Solicitor General natin noon, kahit na pinupulaan ko siya, tama naman yung posisyon niya. Ngayon ko lang noon, submit ka ng submit sa jurisdiction dahil kung ano-anong pleadings ang pinapile mo. Pero, yung pinapile niya naman, kini-question niya ang jurisdiction. Sa sinasabi ng soldier noon, wala naman kayong jurisdiction, kumalas na kami.